sa umaga po na ito, ay samahan niyo muna po ako sa panalangin bago po tayo dumako sa ating pong mensahe. Lord, we thank you, Panginoon, once again for this morning. You have given us this wonderful privilege and honor na kami, Panginoon, ay muli ma-encourage at makapakinig ng inyong buhay at makapangyarihang salita. Gamitin niyo lamang po ako, Panginoon, as a mere servant, your mouthpiece sa umaga po na ito. And I ask for your mercy and grace, Panginoon, to continually give me strength, Panginoon, sa bila ng aking mahinang katawan sa sandaling ito, Panginoon. Lord, patuloy po na nawa sa pamamagitan naman ng Espiritu ay mangusap po kayo sa amin at patuloy po na maunawaan namin at may lapat namin sa aming mga buhay ang mensahe po ngayong umagang ito. Lord, patuloy po na kayo lamang pong nais sa aming mga maluwalhati sa mensahe po na ito, Panginoon, at wala nang iba sa pangalan ni Jesus. Amen. So, umaga po na ito, ang ating pong pamagat ay patungkol po sa glorifying God by reaching the lost. Ano po? Glorifying God by reaching the lost. We have already tackled a lot of things regarding sa missions. And then last week, pinag-usapan natin yung ating passion. Ano po? Na dapat tayo pong mga mananampalataya ay magkaroon ng passion sa paghahayo po sa ating Panginoon. At alam niyo rin po ba sa ating pong passion din po sa pag-reach out sa ibang tao, ito rin po ay nagbibigay ng luwalhati sa ating Panginoon. At sa umaga po na ito by reaching the lost. Ano po? So, ngayong umaga po tatalakayin natin paano nga ba nuluwalhati ang Diyos sa ating pong pag-abot ng mga nawawala. At alam po natin, ang Diyos ay malugod na maluluwalhati sa ating paghahayo sa mga nawawala. Mas naluluwalhati natin ang lubusan ng ating Panginoon sa mga taong nare-reach out natin sa biyaya ng ating Panginoon. Meron po tayo tatlong punto ngayong umaga po na ito. At mag-cross-reference po ako para mas makita natin na mas malawak yung kahulugan po ng bakit ano ba yung chief end ng man, bakit need natin i-glorify si Lord. Sino nga ba yung mga lost na yun? Nagtutukoy po ito sa banal na kasulatan. Ano ba yung mga lost o nawawala na yun sa banal na kasulatan? At first and foremost, alamin muna natin ano ba yung kahulugan ng lost, the lost in the New Testament. Ano yung kahulugan ng sinabi natin nawawala sa bagong tipan, ano po, particularly sa gospel account ng ating Panginoon sa Kristo. Alam mo, ito po galing sa Greek word na apollomi, which is translated lost in English, ano po. At marami pong mga usage itong word po na ito sa English po, ano po. At pag sinabing lost, marami pong mga implication. Sometimes yung lost as misplaced, ano po. Naalala niyo po, nung minsan ako po inadelay ng balik po sa Mindoro, gawa nang naiwanan ko yung aking susi sa trunk. Ano po, paluwas na kami, ready na kami ng rice, at sasakyan lang ng sakyan, ang problema, naiwan ko yung aking susi doon sa trunk. So instead na pauwi na kami ng Mindoro, ay na-add pa ng ilang araw kasi inintay ko pa yung duplicate ko mapa-LBC mula sa Mindoro. Ano po, so yung susi po kasi meron niyang kakayanan magtago ng sarili. Ano po? Sa lahat po, problema po yan. Susi ng bahay, susi ng motor, susi ng tindahan. Dalas po mawala yan. At yung lost na pagkagamit po ito, yung lost na misplaced. Of course, hindi lang po yung mga susi. Ano po? Marami po tayong mga bagay na nawawala po dito sa mundo. Sa mga bagay na personal natin, mga belongings. Ano po? So, pag sinabi natin misplaced, nandyan lang yan. Hindi lang natin alam kung nasaan. Ano po? That's misplaced. Ano po? Meron din naman po lost as gone forever. Ano po? At sa mga Amerikano, ano po, pag nandun po sila sa hospital, at talagang wala na pong pag-asa na mabuhay yung kanilang pasyente, ang sasabihin po ng doktor ay, we lost her. Ano? We lost her. Wala na siya. Ano po? At hindi po yung nandun siya na misplaced na, pero hindi. Ito talaga yung lost na wala na talaga. Ano po? As in wala na. Totally wala na siya. So yun yung ibang word ng lost. Pwede naman po yung lost as just there but can't be found. Ano po? Nandyan lang yan pero hindi mo lang makita. May katagan din pong lost at sea. Ano? Ibig sabihin niya, hindi naman, nandyan lang sa dagat, hindi lang alam sa banda niya sa dagat. Ano? Isang mga metaphors. Meron na namang lost sa natawag din direction. Ano po? Pag naghahanap kayo ng lugar, hindi nyo alam kung saan kayo pupunta. So yun yung commonly na use natin sa word na lost.
Isang salita lang siya, pero napakadami niyang kahulugan. But when we take a look sa banal na kasulatan sa New Testament, ano nga ba yung sinasabi nating lost dito? Sabi po dito, sa Luke 24, sa isa ating mga talata, "For this my son was dead, and is alive again. He was lost, and is found." Ito po ay, kumbaga sa paggawa ng tula, ito po ay parallelism. Yung unang linya ay binibigyan lang din yung pangalawang linya. Parehas lang silang essence, parehas lang silang kahulugan. Kaya po dito, in the Bible, the word lost means dead. Patay na, wala. As in, patay talaga. At makikita natin ito, tingnan natin yung konteksto sa Luke chapter 9, verse 16. Ano yung sabi po ng Panginoon Jesus dito? Sinabi ni Jesus sa kanya, "Hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos." Ang tawag niya sa mga nawawala ay mga patay. Ano po? Okay? At dalawang mga ikuto ginamit ng Panginoon dito. Yung patay, literal na patay, kasi nagagawa ng dahilan. Sabi niya, "Panginoon, susunod po ako sa inyo. Kaya lakayaan niyo lamang po akong ilibing yung aking mga patay." Okay? Ano problema doon? Yung statement niya. Nag-commit siya kay Lord, pero kaya lang. Meron siyang kaya. Ano? Kasi sinabi ng Panginoon, hindi naman siya sabi, "Huwag yung ilibing yung mga patay ninyo." Pero yung context po na ito, may lumapit sa kanya, nagmamayabang, "Lord, susundin kita." Kaya lang. Ano po? Yung sense of urgency, wala po siya. Kaya sabi ng Panginoon, "Iwan mo yan, umayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos." Sapagkat ang mensahe na iyong dadalhin ay para rin sa mga patay. Patay spiritually. At Ephesians chapter 2, verse 5, ito po yung kalalagayan ng tao. Tayo binuhay niya kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas niya kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Ano po? So, ang mga tao po na wala kay Kristo, hindi lang silang lost as in naligaw, kundi talaga po tayo ay patay ang kalalagayan nating spiritual sa harapan ng banal na Diyos. At alam po natin, ang patay ay walang kakayanang iligtas sa kanyang sarili. Patay nga siya. Ano po? Wala siyang kakayanan, wala siyang kayang gawin. Kaya nga may theology po na kinoy, John Calvin, yung total depravity. Totally depraved po tayo. Wala tayong kakayanan iligtas sa ating sarili. Wala tayong kakayanan tanggapin ang Diyos sa ating sarili. Wala tayong kakayanan manampalataya sa ating Panginoon. Wala tayong kakayanan na lumapit sa Kanya. Wala tayong kakayanan na siyasatin siya. At talong higit, wala tayong kakayanan na iligtas din ng ibang tao. Sapagkat hindi kayang iligtas ng patay ang kanyang kapwa-patay. At yun yung meaning po ng lost sa Bible. Na mas malalim na kahulugan na tayo patay yung kalalagayan natin sa harapan ng banal na Diyos. Ito po yung good news. Sa Luke 19 verse 10, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." Hindi lang tayo hinaharap ng Diyos sapagkat na-misplace o nawawala tayo o patay tayo, bagkus meron din siyang purpose na iligtas tayo. Yun po yung purpose ng Panginoon sa Kristo. Nung nagkatawang tao siya, makita natin ito mamaya sa mga parables po mamaya. Makita natin na yung purpose ng Panginoon sa Kristo. Ano po? Na siya po ay naparito, hindi lang para hanapin yung mga nawawala, bagkus iligtas sila. Iligtas sila sa walang hanggang kamatayan, iligtas sila sa walang hanggang kapahamakan, iligtas sila sa walang hanggang kaparusahan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, iligtas sila sa kadiliman, iligtas sila sa kasalanan, at sa lahat-lahat. Yung purpose ng Panginoon. Kaya nga po, di ba, pagbalikin natin yung Matthew 1 verse 21. Ano po ba ang pangalan ng Panginoong Jesus? "And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins." Yun yung purpose niya eh. Hindi siya, diba sabi ng ni Christ, "Hindi ako naparito para paglingkuran. Naparito ako para ako mismo ang maglingkod at ibigay ang aking buhay sa marami." Yan sabi ng Panginoon sa Kristo. Siya mismo yung nag-initiate ng paghanap sa mga nawawala. Wala nang iba. Siya mismo. Tingnan po natin ito sa
mga parable of the lost, di ba? The lost chapter in the Bible. Kasi yun yung maraming lost na wala dun eh. Ano po? Unang lost po dun is the parable of the lost sheep. Ano po? To make a long story short, ilan po ang mga tupa? 100. Ilan po ang nawala? Isa. Ilan po ang hinanap? Isa. Iniwan ni Kristo yung 99, yung 99. Pag tingnan ninyo, logically speaking, it doesn't make sense. Pero ka ng 99 eh. Di ba? Sa fraction, 1 over 99. Di ba? 99 over 100. Meron ka ng 99 eh. Tapos yung hinanap mo yung 1 over 100. Diba? Kung gahama ka tao, ay okay na yan. Hindi ka wala dyan. Meron pa ako 99. Pero hindi po eh. Hindi po ganun yung purpose ng Panginoon. It doesn't make sense to us, pero it makes sense kapag naisip ninyo yung nawawala na yun pala ay kayo. At ako. Jesus leaving the 99 to find the only one seems illogical and irrational until that one is you. Imagine niyo po, sa libo-libong tao sa bayan ng Buabong. Ilan po tayo nandito? Sapagkat ikay hinanap ng Panginoon. Salamat sa Panginoon, marami po mga church yung BMA. In fact, kanto-kanto nga po yan. Meron yan. Kada kami dyan sa, pag binaybay niyo po yan, marami na po yan si bahay niya. Salamat ng Panginoon, ginagamit niya yung mga churches ng lokal na natin Panginoon sa Cristo sa Bungabong to reach out yung mga lost sa mga kanto-kanto. Ano po? It so happen na yung Bungabong Baptist Church ay nauna, o Gospel Church nauna, kaya yung ating mga members nagkalat pa sa mga bayan at sa mga kahulu-huluan. Pero naisip niyo po ba yun? Na yung pribilehiyo na sa libo-libong tao sa Mindoro, sa milyong-milyong tao sa Pilipinas, at sa bilyong tao sa mundong ito, ay hinanap ka ng Panginoong sa Kristo. At nahanap ka ng Panginoong sa Kristo. Imagine nyo na lang po sa classroom na lang ng mga estudyante, di ba? Pag tingin ninyo, marami kayong Christian nyo, hindi nyo lang alam kasi hindi kayo umaamin na Christian kayo. O kaya sa inyo mga opisina. Pero what a great privilege na thousands of people, kasi ang ginagawa natin measurement of success ay yung numbers. Pero hindi. Ang measurement of success natin ay yung righteousness ng Panginoon sa Kristo na merong isa na talagang tumanggap ni Kristo at tingnan niyo po yun yung sinabi dito. And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, "Rejoice with me, I have found my lost sheep." If we continue it, di ba? Pakita natin yung libo-libong mga anghel ang nagdidiriwang sa langit sa tuwing mayroong isang kaluluwa ang maidala natin sa Panginoon. And the story continues sa the parable of the lost coin. Ano po? Same ganun pa rin po ang scenario. Sa lost coin, meron kang 10, nawala yung isa, pero hinanap mo yung isa. Hinanap mo yung isa. And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, "Rejoice with me, I have found my lost coin." Diba? Nagagalak pa rin na. Magalak kayo sa akin sapagkat nakita ko na yung nawawala. Nakita ko yung nawawala. And the same also scenario happened sa lost coin, sa lost sons. Ano po, hindi po ito lost son. Hindi po ito the parable of the prodigal son. Dalawa po sila na prodigal dito. Yung panganay at yung bunso. At alam po natin yung story. Ano po? Alam natin yung story na yung tatay ay binigay niya yung mana sa kanyang anak, bagamat siya'y buhay, at hiningi ito agad ng kanyang bunsong anak. At dahil sa pagtanggap niya ng mana na yun, itinuring niya na napatayo ang kanyang tatay. Kasi wala na, patay ka na sa harapan ko, kaya nagliyas na ako, ninustay niya yung pera. Kaya lang, alam niyo po ba yung wonder ng story na yun? Araw-araw po yung tatay nag-aabang doon sa entrance ng kanila pong lugar. Araw-araw po nag-aabang yung tatay.
Sabi niya, "My sons, you are here with me always. Everything I have is yours. But now we must celebrate and rejoice because your brother was dead and was come to life again. He was lost and he has been found." Patay itong ano eh. Diba? Kapatid mo, minsan, at siya ngayon ay natagpuan. Ano po yung attitude? They rejoice. They celebrated. Kaya po yung lost sheep, lost coin, lost sons, ang common denominator po nila, they all rejoice. Sa mga nawala na natagpuan. Sa mga lost na yun. At ito po yung nami-miss out natin sa story. Ano po? Sa story na ito, makikita natin na hindi mo hinahanap ang Diyos. Ikaw ang hinahanap ng Diyos. Sa lost sheep, mismo ang Panginoon sa Kristo ay umalis sa kanyang kawan at hinanap niya ang nawawalang lupa. Sa lost coin, ganoon din. Hinanap niya rin mismo yung isang nawawala compared sa 99. And sa lost sons, nandun siya palagi sa labas ng kanilang lugar, ng entrance sa kanilang community para abangan at nung makita niya yung kanyang anak ay agad-agad niyang sinugod yung kanyang anak at niyakap kahit amoy baboy yung kanyang anak. Ano makita natin dito? Hindi ikaw ang naghahanap sa Diyos sapagkat hindi mo kayang hanapin ang Diyos. Romans chapter 3 verses 1 to 10, makita natin doon, walang nagsisiyahan sa Diyos, wala ni isa. Wala matuwid, wala ni isa. Walang gumagawa ng mabuti, wala ni isa. Sapagkat ang lahat ay hindi nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Romans chapter 3 verse 23. Wala. Hindi natin kayang abutin ng Diyos. Unless ang Panginoon mismo ang maghanap sa iyo. Siya mismo. Kasi akala natin, Lord, ako yung nakahanap sa iyo. Lord, dahil sa pananampalataya ko, tinanggap kita. Hindi. Sabi ko nga po sila, ang laging starting point natin ay walang iba, kundi ang Panginoon. Nandito ka, hindi tayo pumunta ka sa church o inimbitahan ka ng kung sino-sino man ang membro ng BGC. Nandito ka sapagkat hinanap ka ng Panginoon sa Kristo. At yung mga tao na nito ay ginamit na niyang instrumento para hanapin ka ng Panginoon sa Kristo. Pero ang seeker ay walang iba, kundi ang Panginoong sa Kristo. Instrument lang tayo. Instrumento lang po tayo. Kasangkapan lang po tayo doon sa plano ng Diyos na hanapin yung mga nawawala, patay sa kasalanan. Kaya nga po, God is always the seeker. Tandaan niyo po yan. Siya po ang palaging naghahanap sa atin. Kung nawawala ka sa church, ang unang naghahanap sa inyo yung Diyos. Kung wala ka sa prayer meeting, ang unang naghahanap sa inyo yung Diyos. Pero pag wala kayong pakiramdam, wala kayong bagabag sa puso ninyo, wala kayong conviction, matakot kayo, baka hindi pala kayo sa Diyos. Yun ang masakit po, ano po. Kaya siguro wala kang konsensya na, ay, okay lang sa akin hindi magsimba ngayon, okay lang sa akin hindi magdula ng prayer meeting ng fellowship, okay lang sa akin hindi magkaloob. Kasi hindi kayo nahanap ng Diyos dahil ikaw ay nawawala pa. Pero kung ikaw talagang nahanap ng Diyos, hindi mo kayang hindi magsimba. Hindi mo kayang hindi makipag-fellowship sa iba. Hindi mo kayang hindi manalangin. Kasi patunay yun na nahanap ka na ng Diyos. At sa tuwing tayo nanghihina, at sa tuwing tayo nawawala sa kanyang kawan, hinahanap ka ng Diyos. Dahil po yan. Kaya kahit anong tagal na kayo mawala dito, bigla kayong bumalik dito, ibig sabihin ko, binabalik lang kayo ng Panginoon kung saan kayo kawan, kabilang sa flock ng Panginoon sa Kristo. Si Christ ang ating Master Shepherd. Alam, kaya ako hindi po naniniwala sa backslide, mga kapatid. Kasi ang backslide, yung turn away kay God, nag-apostate sa kanyang pananampalataya, tapos bumalik kay Kristo. Kasi
Kasi ang tunay na talaga na kay Kristo, kahit na sabihin niyang in-abandon niya si God, pero si God hindi siya a-abandon. Kahit na lumayo at lumayo sa Diyos, pero si Lord mismo gagawa ng paraan para ibalikan niya at ibalikan niya. Pero pag hindi ka niya ibinalik, ibig sabihin nun, in the first place, hindi ka talaga kasama sa kawan na yun. In the first place, hindi ka pala talaga kasama sa kawan na yun. Pero kapag ikaw ay Lord, tatampo ka, naiinis ka, tapos bigla kang binalik ni Lord, tapos gumagamit siya ng mga tao para pangalaman na binalik ka ni Lord, ibig sabihin nun, ito talaga yung kawan mo, hindi ka sa mga kambing, sa mga tupa ka. Sabihin nyo nga sa mga katabi po, kapatid, sa tupa ka ha? Sa tupa ka. Hindi ka sa kambing. Ako, nagiging mukha kambing na uliho ko eh. Katingin mo sa akin, wala papaahin mo. Kaya mga kapatid, sabi ni R.C. Sproul, Jesus came to seek and to save the lost. He is the seeker, we are the ones who are running. Tayo palagi yung lumalayo kay Lord. Pero kagaya pa ng the parable of the lost son, sige, umalis ka dito, umalis ka sa akin, pero ako mismo maghahanap sa iyo. Ibabalik at ibabalik kita. At yun yung magandang assurance of salvation na meron tayo. Sa tuwing sa palagay ninyo, nawawala ka na, pero mismo ang Panginoon ang maghahanap sa iyo, ibabalik ka niya. Babalik at ibabalik ka niya. Ikalawa po, hindi lang po yung mga the lost in the New Testament, but also the glory of God. Ano po ba yung glory ng Panginoon? Sabi niyo, glorifying God by reaching the lost. So ano po ba yung glory ng Panginoon? Ano po ba yung luwalhati na ito? Tingnan po natin sa Matthew 19:26. Jesus looked at them and said, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Tagalog, tinignan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ano po context nito? Yung mga taong nawawala. Yung limpak-limpak ng mga tao na nawawala. Seemingly, sa tao, napaka-imposibleng makakonvert sila. Hindi sa reliyon, kundi sa pananampalataya. Ganun din po yan mga kapatid sa akin. Napaka-imposible na itong buong ipil na ito, i-saturate natin at sila lahat ay makonvert sa BGC. Imposible yon sa kakayanan ng tao. Pero sa kakayanan ng Panginoon, kapag sa kanyang, ayon sa kanyang kalooban, kayang-kaya yun. Diba? Remember po yung ating pinalakay mga Sundays ago? Diba po? After ng pagbaba ng banal na Espiritu sa Pentecostes, pagka-preach pa lang ni Apostle Peter, 2,000 agad ang naligtas. Kung kalooban ng Diyos na gawin yon para maligtas yung buong lipunan ng Barangay Ipil, kaya-kaya ng Diyos yun. Pero hindi dahil magaling kang magsalita. Pero hindi dahil sa ating mga models ng evangelism. Pero hindi dahil sa dami natin. Pero because of God's will and grace. Kasi lagi dapat kung sukatan natin, lagi ko sinasabi ito minsan sa mga kapagpulo, kapatid, ang ating dapat sukatan, palagi, hindi yung kaya ng tao. Lagi natin sukatan yung kaya ng Diyos. Huwag tayo magtiwala sa karunungan natin, huwag tayo magtiwala sa kakayanan natin. Magtiwala tayo sa kaya ng Diyos. Doon tayo sa karunungan ng Diyos. Ang problema, kung kailan mission, yung ating message, unti-unti tayo nauubos. Tuwing Sunday. Hapasin ko po yan. Kung kailan mission po yung ating topic, tsaka po tayo unti-unti. So naunawaan po namin yung gagawa ng mga personal, yung mga lakad. Pero, this must be a challenge unto us. Ano po? Na tayo po ay kabilang dun sa mandato ng Diyos. Imposible na ma-reach out natin yung mga bukal, mga bata sa playa, mga kabataan sa camping, sa kakayanan natin. Pero sa kakayanan ng Diyos, sabi po dyan, all things are possible. Kaya niyo ba kayo open yung mga bulag na mga mata, ng mga nawawala?
Kaya niyo bang buhayin sila mula sa kanilang pagkamatay sa kasalanan? Kaya niyo ba silang bigyan ng pananampalataya at saka buhay na walang hanggan? You can do that. Hindi natin kaya yun. It is impossible. It is impossible. Kaya nga po, sabi nga ng isang pelikula, Mission Impossible. Imposible talaga na ikaw mismo ang magbulat sa mga mata, na makita nila yung mga ilaw ng Kristo, na ikaw mismo ang magbuhay sa kanila, na ikaw mismo ang magbigay ng pananampalataya at buhay na walang hanggan sa kanila. Imposible kung ikaw. Pero kung ang daladala mong mensahe ay Panginoon sa Kristo, posible yun. Posible yun. Kaya nga po, mission possible sa verse ito sa Matthew 9:26 because all things are possible sa Panginoon. Sapagkat si Kristo lang ang kaya magbigay ng paningin sa mga nabubulag, si Kristo lang ang kaya magbuhay sa mga patay, at si Kristo lang ang kaya magbigay ng buhay na walang hanggan at pananampalataya sa atin. Kaya sinabi niya sa kanyang talata, apart from Him, we can do nothing. Apart from Him, imposible po talaga. We are called by God to do the impossible. In fact, yung pagbumuhay ng isang Kristiyano, imposible rin po. Yung mamuhay ng talagang yung perfect, yung makuha ninyo yung buong Holy Spirit na fruit, imposible. Yun yung makompleto yung buong Sunday sa isang taon, imposible na sa atin. Okay, yung prayer meeting sa isang taon, imposible na sa atin. Kasi we are called by God to do the impossible. Imposibleng ma-reach out natin yung mga tao sa labas. Imposible natin mamuhay tayo sa pananampalataya na meron tayo. Pero yun yung mandato natin. Para yung kaluluwa ng Diyos ay makita sa atin sapagkat yung imposible ay ginawa nating posible. Ginawa natin posible. Bless na bless ako sa buhay mo. Akala ko talaga imposible na magbago ka eh. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, nakita ko yung magbabago mo, ginagamit ka na ng Panginoon. Nag-share ka na ng gospel. Imposible yan eh. Kasi yung buhay mo noon talaga, kita-kita ko, ibang-iba eh. Iba din. Diba? Ay, mga pastor, mahirap mo humalo sa bukal. Yung mga tao mo doon, yung mga gano'n. Ganun ba? Imposible mo talaga namin mapasok yan, pero Diyos, sa Diyos, posible yan. Posible yan sa Diyos. Sa akin, hindi. We are called to do the impossible. God is looking for those with whom He can do the impossible. What a pity plan. That we plan only the things that we can do by ourselves. Kasi kung kaya naman pala natin, ba't natin hingin yung gabay ng Diyos? Diba? Yung logic dun eh. Kung kaya naman pala, eh bakit magtutumala pa tayo sa Diyos? Pero hindi natin kaya. Hindi natin kaya. Kaya tayo tinatawag ng Diyos para gawin yung imposible. For the purpose, because the purpose of life is to glorify God. Sa lahat ng ginagawa natin, mga kapatid, wala tayong ibang goal, kundi luwalhati ng Diyos. Kaya nga, sabi sa verse po nito sa 1 Corinthians 10:31, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Even in the smallest thing, we glorify God with everything na ginagawa natin. So pag-mission natin, kaya tayo tinatawag ng Panginoon na gawin yung imposible. Kasi para makita natin, sa iyo imposible, pero sa Diyos posible. Ang lahat ng credits, ang lahat ng honor, ang lahat ng praises, ang lahat ng thanksgiving, hindi sa iyo, hindi sa church na ito, hindi sa akin, kundi lahat ay sa ating Diyos lang na makapangyarihan sa lahat. Kaya the Heidelberg Catechism or the Westminster Catechism of Faith states that what is the chief end of man? The answer, man's chief end is to glorify God and enjoy Him forever. So lahat ng ginagawa natin dapat nang i-enjoy natin.
Even yung pag-seek ng loss, na-enjoy natin. Nahanapin yung mga nawawala. Nahanapin yung mga kailangan pang mapakinggan ang salita ng Panginoon. Kailangan tayo mag-delight doon. Mag-enjoy doon. The church does not exist to entertain the saved. It exists to train disciples to glorify God and reach the lost. Ito yung ating purpose of existence as a church. To make disciples and also to reach the lost. Hindi tayo nandito para lang mag-entertain ng mga kambing. Sabi nga natin sa mga theologian, we are not here to entertain goats. We are here to make disciples and to reach out the lost. And one of the famous quotes from one of the famous missionary in the history, William Carey, ito po yung sinabi niya, expect great things from God, attempt great things for God. Expect great things from God, attempt great things for God. Pag hindi natin inattempt na lumabas sa church na ito, paano natin maasahan yung dakilang pagkilos ng Diyos sa atin? Kailangan natin lumabas sa comfort zone natin para mas maranasan natin at ma-enjoy natin yung favor ng Lord sa atin. At makikita natin, Lord, oo nga, kung hindi kami nag-attempt na gumawa ng malaking bagay para sa iyo at nanatili kami dun sa kaya lang namin gawin, baka wala na kaming magawa. Baka hindi na kami lumago. Baka kami na lang, nadami na lang kami biologically. Hihintay na lang namin sa kapatid na mag-asawa at mag-anak at doon kami nadami. Si William Carey, he attempted a lot of great things for God. Kaya ang dami niyang testimony na na-receive ng mga great things from God. Kasi minsan, itong quotation na ito, in the context of mission, ina-apply lang sa hanap buhay, sa career, kapag hindi ka nag-risk sa business, hindi ka magpapalain ng Lord. Hindi po yun eh. Ang context po na ito ay patungkol po sa mission, sa pag-mission ni William Carey. And this is a short outline number 3 for us. Our role in reaching the lost. Ano ba yung role natin sa pag-reach sa mga nawawala? Alam niyo po, si Apostle Paul, sa kanya pong pagharap sa court sa emperor, ay nagbigay siya ng testimony nung kanyang conversion sa road to Damascus. Yung kanyang conversion ay binigay niya yung kanyang testimonya kung paano niya na-receive yung saving grace ni Christ. At alam ko naman po ninyo na si Paul ay dati si Saulo, at si Saulo ay dating manunuligsa ng simbahan, ng church. At seemingly imposible na si Saulo ay maging disipulo, lalo higit, apostol ni Kristo, doon sa kanyang former na pamumuhay. Pero nang dahil doon sa amazing grace ni Christ na kanyang na-encounter along his way to Damascus, ay nakita niya mula sa kanyang pagkabulag sa katotohanan. Nakita niya yung liwanag ng Ebanghelyo ng Panginoon sa Kristo. At ito po yung sinasabi niya sa Acts 26 verse 17 to 18. Ililigtas kita mula sa mga kabayan ng Hudyo at din sa mga Hintil kung saan kita isusugo. Imumulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila ay patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyang lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Ngayon, dahil siya'y nakaranas na ng kaliwanagan kay Kristo, sabi ni Jesus Christ sa kanya, ikaw naman ay gagamitin kong instrumento para yung mga tao ay mamulat mula sa kadiliman papunta sa liwanag, mula sa kapangyarihan ni Satanas papunta sa Diyos, at para sila manampalataya sa akin.
Ngayon nakakita na kayo ng Diyos, nahanap na kayo ng Diyos, sabi ng Panginoon, kaya naman ay dapat natin ibahagi sa iba. Kung kayo mag-alala, sapagkat ako mismo ang magkakahayag na sarili ko sa kanila. Ikaw at ako ay instrumento lang ng Diyos. Mouthpiece lang tayo ng Diyos. Hindi si Paul, yung nag-convert sa mga Gentiles. Hindi si Paul, yung mga nag-plant ng mga churches sa iba't ibang mga lugar. Kundi palagi ang Panginoong Jesucristo ang naghanap sa kanila, instrumento lang si Apostol Pablo. At lagi niyo yung makikita sa kanyang mga sulat. Na ang lahaging credit niya, si Kristo. Instrumento lang siya palagi. Yun yung goal ko. I-preach. Meron pong daan. Preach, reach, teach. Diba? As we preach, we reach other people to Christ. Each one of them for Christ. Acts 26:17-18, I am sending you back to your people to open their eyes. I know you can do it, but you are going to do it by my power, and therefore when it happens, I will get the glory. Ito yung story nun eh. Diba? Kasi, imagine si Paul, diba? Saulo, na manunulig sa church, kaya nung unang napuntahan niya yung mga apostles, ayaw nilang maniwala kay Paul. Kaya na yun lang, nagpapanggap lang. Kung dati niya nasama, baka yan ay espiya lang yan. Diba? Mismo yung mga kapwa niya apostol, ayaw siyang pakinggan. Eh how much more yung mga tao na kanyang didilibiran, na alam nila, si Saulo, yung nagtuligsa sa church, tapos ngayon pupunta ka rito para i-preach sa amin, yung dati kong ginagawa na kabaliktaran nila. Halos ipakalagkat mo lahat ng mga Kristyano sa mga bayan-bayan. Ngayon ang narito ka, sa isang opposite na pambaraan para ipahayagan ng Ebanghelyo ng Kristo. Hindi siya pinakinggan dahil siya ay attorney, abogado, o pareseyo. Pinakinggan si Pablo ng mga tao sapagkat si Kristo ang mismo nagpipreach sa kanila. Instrumento lang si Apostol Pablo. Ikaw din po. Ikaw at ako. Pag nag-share tayo ng gospel sa ibang tao, hindi ka pakikinggan dahil magaling ka, mahusay ka, matalino ka, may aral ka. Pakikinggan ka nila sapagkat yung dala-dala mong mensahe ay mensahe ni Kristo. Kahit na hindi mo magano ka masyadong na-present yung gospel, pero napahayag mo sa talang Panginoon, let the Spirit works. Trabaho ng banal ng Espiritu yun. Naalala ko nga po yung minsan, Pastor Galicia. Eh, alam niyo po yung pundo niya, di ba? Kasi nakatayo po siya. Minsan sa isang kanyang pag-sermon, hayaan ninyo ang banal na Espiritu ang mag-konsensya sa inyo, mag-convict sa inyo. Hayaan ninyo na ang banal na Espiritu ang mangusap sa inyo. Eh, tumayo lahat ng mga congregation. Eh, yung isa hindi pa tumatay o tumayo na, pero hindi pa siya nalalangin. O nakamulat yung mata. Eh, sabi niya dun sa kapatid niya, hindi, nalalangin ka na. Yung kinukonsensya niya yung kapatid niya. Eh, sagot sa kanya ng kapwa niya, basi how? Espiritu how? Kasi yung katabi niya yung nakukonsensya sa kanya, hindi, ang assumption niya, ikaw ba yung espiritu? Para konsensyahin ako. Hayaan niyo po ang banal na Espiritu ang mag-convert sa kanila, ang magbago sa kanila. Our only job is to share the gospel to them. Trabaho natin yun. Romans 10:15-17, at paano makapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasulat o kay ganda magmasdan ng pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Kung hindi lahat ay sumunod sa magandang balita, gaya ng sulat ni Isaias, Panginoon, sino ang niniwala sa aming ibinalita? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangaral tungkol kay Kristo.
Kung hindi nila mapapakinggan yung salita ng Panginoon, yung Ebanghelyo ni Kristo, hindi sila maliligtas. Tandaan niyo po yan. Yung buhay ninyo, hindi po yan yung Ebanghelyo ni Kristo. Hanggat hindi niya pinapakita sa kanila o binabahagi sa kanila yung salita ng Panginoon, walang pag-asang maligtas sila. Yes, mabibilas sila sa buhay mo, sa pagbabago nila, sa nakita nila magbabago sa buhay mo, pero hindi pa rin po yun yung Ebanghelyo. Kailangan mo pa rin ibahagi sa kanila, ito yung Ebanghelyo ni Kristo. Pakinggan mo. Without hearing His Word, walang mangyayaring kaligtasan. Kaya kailangan nyo ibahagi sa kanila ang Ebanghelyo ni Kristo. Hindi lang yung God bless you. Kundi let them know the gospel of the Lord and Savior Jesus Christ. Tingnan niyo po ito si Pablo. 1 Corinthians 3:6-7. Ako ang nagtanim, si Apollo ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Again, ang role natin, dilig-dilig, malago-lago, pero papatubo po talaga dyan, na walang iba, kundi ang Panginoon sa Kristo. Hindi yung comfort ko eh. Alam ko walang nasayang sa ministry na binikalab sa akin ng Panginoon. Yung comfort ko sa mga nakalipas sa taon. Hindi man sumibol yung binhi sa puso nila noong panahon na sila ay binahagi ng salita, pero nanalangin ako sa panahon ng Panginoon ay nawa sumibol yung mga binhi na yun na tinanim ko sa mga tao na nakakinig ng kanyang salita sa pamamagitan ko. At nawa hindi maging comfort po ninyo. All credit, all glory, and all honor goes to God for everything as in our lives. That is all credits to God. In John 5:30, I can do nothing on my own. As we conclude in our application, it is our role to seek the lost, but all must be done alone for His glory and in accordance to His will, for it is impossible to do it apart from grace. It is really impossible for us. And God is doing or asking us to do the impossible things. To reach us the lost sa mga missions natin. Pero, then again, sa ating mga kakayanan, imposible. Mag-rely lang tayo sa biyaya ng Panginoon at gawin lamang natin ito para sa glory ng Panginoon, and everything will follow. God will do the rest. And we are hoping and praying as we evangelize sa house-to-house evangelism natin. And even sa training natin, sa invitation ng ating pastor na mag-train tayo sa pag-share ng gospel. Kasi if we do not want to be trained, it just shows us ayaw mong i-share yung gospel sa ibang tao. Gusto mo lang siyang sarilinin ng sa'yo. You want to share it, first we must learn how to share it. Yung gasgas na kasabihan, you cannot give what you don't have. Then again, hindi mo kayang ibigay ang wala. Hindi mo rin kayang ibigay kung hindi mo alam kung paano ibigay yung wala ka. Hindi ikaw ang gumagawa ng panampalataya sa sanhi ng panampalataya ng mga naliligaw. Gawain ng Diyos yun. Kapag binuhay niya ang patay at binuksan niya ang kanilang mga mata sa liwanag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong sa Kristo. Trabaho ng Panginoon yun. Ang umulat ng mga mata nila. Trabaho ng Panginoon yun. Na buhayin sila. Trabaho ng Panginoon na ibigay ang buhay walang hanggan sa kanila. Trabaho ng Panginoon yun. Nabigyan sila ng panampalataya. And finally, He gets the glory and we get the joy of serving Jesus. There is joy in serving Jesus as we send the light to those people in need of the gospel of the Lord Jesus Christ.
As we sing the song, yung Send the Light sa Tagalog, Lord, mag-serve sana ito para ano namin, commitment po sa inyo. Hindi na yung reason namin na hindi namin kaya ay mas lalo pang lumalim na hindi namin kaya kasi hindi kami dapat manahan o magtiwala sa sarili namin kakayanan. Kaya tayo magtiwala sa inyong kakayanan, biyaya, para magampanan namin itong paghayo namin sa mga nawawala.